sa inyong paglabas sa silid-aralan upang harapin ang tunay na buhay. Laging tandaan na ang mundo ay puno ng mga magagandang pagkakataon at walang limitasyong posibilidad. Hanapin natin ito at angkinin gamit ang edukasyong pinanday sa loob ng paaralan. Sa ating mga minamahal na mga guro at mga kawani ng paaralan, mga kasama, lagi sana nating alalahanin ang ating bukasyon na maging tagapag-ubog ng mga mamamayang hindi lang iniisip ang sarili, kundi maging ang kanyang kapwa, ang kanyang bayan. Muli, ang aming pagbati at panalangin, nadalhin nawa kayo ng inyong mga puso sa tagumpay. In my service as regional supervisor, I've been to the 16 cities and municipalities of the whole National Capital Region. And you know what? I learned that and I've known that it is only in Taguig. Taguig lang po ang nakapagbibigay ng mga kung ano ang nasa likuran ng inyong program. Taguig, as far as I know and I learned from my stint as Education Program Supervisor of the region, has given you things na hindi kayang ibigay ng ibang syudad. At yan po ay hindi inuutang ng Taguig. Yan po ay galing sa pondo mismo ng Taguig. At kung kami po ang mula sa NCR, kami po ay nagpapasalamat sa ating butihing mayor at sa kanyang konseho dahil sa ibinibigay niyang tulong sa ating departamento ng edukasyon. Maraming salamat. Patuloy tayong magsama-sama para sa edukasyon. Ngayon, palakpakan natin ang inyong mga sarili, mga bata, ang inyong magulang, ang inyong guro, at ang ating Mayor Lani. Kaya mo. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Mayor. Para po mas lalong ganahan sa pag-aaral ang mga batang nagsipagtapos, pakinggan po natin ang makabuluhang mensahe ihatid sa atin ng pinakamabait at napaka-supportive na punong lungsod sa buong NCR. Kagalang-galang Maria Laorni Ate Lani Cayetano. Pasunod po natin siya. Salamat isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Una, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak ng pasasalamat sa Panginoon sa kaloob ng napakangagawang regalo sa mga batang sisipagpupos sa araw na ito. Sa ating mga kaibigan mula sa Department of Education na siyang dahilan kung bakit dito sa lungsod Taguig patuloy na umaangat ang kalidad ng edukasyon. Bibigyan din po natin sila ng pagkilala sa araw na ito. Ito po sa pangunguna ni Dr. Vilma Montemayor, our Regional Supervisor. Nandiyan po si Dr. George P. Tizon. Maraming salamat sa kanilang inyong pagsuporta. Ang ating po mga coordinators mula sa iba't ibang asignatura, Madam Nida Reforma, Ginoong Noel Paluman, at nagpapasalamat din po tayo sa ating mga panauwing guro mula sa ibang mga paaralan. At dito po si Dr. Joselito Bataa. Nandiyan din po si Ma'am Fe Rodriguez, ang ating Division Journalism Coordinator. At siyempre pa, ang ating napakahusay, napakagaling na punong guro, ang ina ng ating mahal na paaralan, Dr. Magdalena Centeno, at ang ating mga guruan, magandang araw po. Maraming salamat sa inyo. Sa mga GPTA officers po natin na pinamumuluan ni Ginoong Ray Rivamonte, mga kasamahan po natin sa public service, Vice Mayor Ali Cruz at mga konsihal, ang ating po mga kagalang-galang na kagawad ng barangay na kapiling natin ngayon sa araw na ito, mga minamahal kong mga magulang, muli magandang umaga sa ating lahat. Ang aking pong mensahe ay sisentro tungkol sa mga pangarap sa buhay. Sa salitang Ingles, yung dreams in life.
batch 2015 to 16, meron ba kayong dreams in life? Madami ba kayong dreams in life? Pwede ba tayo magsimula muna sa spelling portion? Payag kayo. Maganda ba ang grade ninyo sa English? Magaling ba kayo mag-spell? Mag-spell muna tayo ha. Spell dreams. Muna ha. Ang sabi ng teacher natin, di ba bago tayo mag-spell ng salita, anong ginagawa? You say the word first before you spell. Uulitin natin. Nakalimutan nyo lang ba? Kasi excited kayo. Uulitin natin ha. Spell the word dreams. Dreams. D-R-E-A-M-S. Dreams. Okay. Palakpakan nyo naman sarili nyo. Palakpakan nyo. Graduate. Bigyan natin ng mas malalim na kahulugan ang salitang dreams sa araw na ito. D. Para sa disiplina. Bilang mga estudyante, hinihingi ko kayong lahat na maging disiplinado sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo bilang mga mag-aaral. Disiplina sa tamang oras ng pag-aaral, disiplina sa tamang oras ng pakikipagkaibigan, pagsusurf sa internet o panunood ng telebisyon. Maging kami mga nakatatanda, hinahamon at pinapaalalahanan din tayong lahat na isabuhay ang pagkakaroon ng disiplina. Sapagkat sa ayaw natin at sa gusto, tayo po ang nagiging ehemplo ng ating mga kabataan. Malayo ang nararating ng isang taong may disiplina. Titingnan po natin ang pinakamauunlad ng mga bansa sa buong mundo. Yaon po ang mga bansa na mayroong pinakadisiplinadong mga mamamayan. D para sa disiplina. Ano ang susunod na letra? R for respect. Pakisabi sa katabi, respect. Yan. Respeto ang kailangan nating paunin sa pagtahak ninyo sa inyong mga pangarap sa landas patungo sa mga pangarap sa buhay. Respeto sa sarili, respeto sa magulang, respeto sa mga nakatatanda. Respect. Alam nyo, sa pag-ikot ko sa mga barangay, sa lungsod ng Taguig, mahilig ko akong makipagkwentuhan sa mga magulang. At minsan, ako po ay nangangamusta sa kanilang estadong pampamilya. Kinakamusta-kamusta po ang pamilya, kamusta ang mga anak. Usually, sinasabi naman ng mga magulang, mababait naman yung mga anak ko. Pero minsan, napapansin ko, tila pagkausap ako ng anak ko, hindi ko na makuha yung lengguwahe na ginagamit nila sa pakikipag-usap sa amin. Na-intriga tuloy si Mayor Lani. Tinanong ko ulit, ano mo bang ibig yung sabihin? Ano mo ba yung mga halimbawa niyan? So nagbigay ng example ng isang nanay. Isang beses daw, siya ay nagbilin sa anak niyang panganay. Sabi niya sa anak niyang panganay, anak, ako'y pupunta na sa trabaho. Kailangan maghanap buhay ni nanay. Yung bunso mong kapatid, iiwan ko sa pangangalaga mo, siguraduhin mong makakain ng tama, huwag palalabasin, baka masagasaan. Pagkatapos ng kanyang bilin, ang sagot ng kanyang anak sa kanya ay, di wow. Isang beses naman, isang tatay, pinulong, isang gabi, yung kanyang mga anak, 4 anak. Nililecturan niya tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay. Sabi niya sa kanyang mga anak, ako sana, ayaw kong maranasan ninyo yung hirap na dinanas ko nung ako ay maliit pa. Kaya naman kayo, mag-aral kayo, o itong mga piling ko, 1, 2, dami-dami piling ng tatay. Yung isang anak, pagkatapos ng lecture ng tatay, ang sagot sa tatay, di nga. No, kasi ang katotohanan, dear graduates, yung mga napapanood sa telebisyon, yung napapanood nyo sa YouTube, na sinasabi ng mga paborito yung teen stars o komedyante, na ginagamit nilang banter sa kanilang mga comedy shows at dialogue, na i-absorb nyo, pati sa tahanan, yun na yung lingwahe, not knowing na nakasasakit na pala sa damdamin ng ating mga magulang. Ang gusto natin, lalo na kayong hindi lang nakatalino at mahusay, kundi mga estudyante may mataas na respeto sa mga nakatatanda. R for respect. Ano yung susunod na letra? E for education. Napakahalaga ng edukasyon sa isang tao. Ang paniwala ko talaga ito. Proven na po ito. Sa edukasyon lamang, magpapantay at maaaring magpantay. Yung mayaman, middle class, at mahirap.
Pag ang isang tao may access to quality education, walang limit sa pwede niyang marating sa buhay. Now, I challenge you, batch 2015, to give importance to education. Nagkakaroon ako ngayon ng pagkakataong libutin ang ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. At nakalulungkot isipin, may mga estudyante pa rin na mapagpahanggang ngayon. Kailangan lumakad ng 5 hanggang 10 kilometro just to reach the nearest public school. Totoo yan. At sa kanilang paglalakad, wala silang disenteng sapatos na ginagamit sa paa. Diba? May ibang mga guro kailangan mamangka para marating ang eskwelahan, makapagturo lang sila. Ang mga estudyante, walang mga notebooks na kumpletong pinag-uusapan katulad ng ine-enjoy natin dito. Diba? Ang mga bag na ginagamit nila, mga sako, pinahilong magulang, hanggang ngayon meron pa rin ganyan ang pangyayari sa ating bansa. So please give importance to education. Yan ang ticket ninyo para sa mas magandang buhay. Ang susunod na letra ay A for ability. Yan. Abilidad. Napakahalaga na yumayaman hindi lang ang kaisipan, kundi pati yung ating mga skills. Abilidad, skills, yung ating mga kakayahan. Ang dami ko na pong nakitang nagtapos. Napakatatalino mga bata. Pero nung nag-aaral, hindi nabigyan ng atensyon yung communication skills, personal relation skills. Kaya nung pagdating po ng job interview, hindi makasagot. Hindi pwedeng paghiwalayin ang edukasyon at ang abilidad. Napakahalaga yan sa isang tao. Anong susunod na letra? Sa A. M. Kailangan natin ito. Ang definisyon ng motivation. Yan. M for motivation. Ang definisyon ng motivation sa diksyonaryo ay ito. Ang motivation daw is the reason for doing things. Ito daw yung rason mo, bakit mo ginagawa ang isang bagay. Pag tinanong ko yung mga magulang, ano po ba ang motivasyon ninyo? Bakit yung araw ginagawang gabi, ang gabi ginagawang araw, nagpapakahuba para makapagtrabaho? Ang isasagot ng mga magulang, ang motivasyon ko po sa tuwing tingin ko sa mukha ng mga anak ko at ng aking kabiyak, eh yung mabigyan sila ng mas maginhawang buhay. Ngayon, batch 2015, ang tanong ni Ate Lani Cayetano, 2015-2016, ang tanong ni Ate Lani, as a student, ano ba ang motivation ninyo? Pwede ba akong humula? Humula si Ate Lani na, baka kasi ang motivasyon ninyo sa pagpasok araw-araw sa eskwela ay yung baon na binibigay ni nanay. Tama ba? Kasi pag may natipid kayo sa baon na pinili ni nanay, aba, meron kayong pang-computer, kasama yung pagkaka. Kaya kayo kailangan i-check din yung motivation in life. Ang hiling ni Mayor Lani, sana yung motivation ninyo in life ay yung makapagtapos ng pag-aaral kasi ang gusto ninyo, kung ang katayuan ninyo ay ganito at tingin ninyo hindi pa ito yung buhay na gusto ninyo, mag-aaral kayong mabuti kasi gusto nyo mas mataas, mas maginhawang buhay para sa inyo at sa inyong pamilya. Ano yung last letter in the word dreams? S for, may makakahula pa. S for, sabi nung isang grupo ng estudyante na pinuntahan ko, S daw for selfie. Uso daw yung selfie. Ang S ay representasyon ng selflessness. Pakisabi nga, selflessness. Being selfless. Merong kanta na madalas ko naririnig sa simbahan. Ang sabi ng lyrics ng kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Normal sa atin bilang mga tao yung isipin sarili. Self. Ano yung para sa amin? Ano yung para sa pamilya ko? Ano yung akin? Pero ang buhay daw ng tao, nagkakaroon ng mas malalim at mahulay na kahulugan kapag mayroon tayong kapasidad o kakayahan na magbigay ng sarili natin sa ating kapwa, magmalasakit sa ating kapwa. Nabunan natin lahat ng mga letra sa salitang dreams. Kanina nagsimula tayo sa spelling portion, nakapasa naman kayo. Tapos nag-lecture si Ate Lani, mukhang nakinig naman kayo. Nakinig ba kayo? Ano? Sumusunod, pagkatapos ng lecture portion ni teacher. Pagkatapos ng lecture, anong ginagawa? Quiz or test.
So, test na tayo ngayon. Nakaalala ba kayo? Ano yung D? Ako, medyo nalilito. Ano yung S? Ano yung A? Ano yung R? Ano yung M? Ano yung E? Ano yung mga sarili mo? Hindi ko rin pa rin mga letra. Naalala niyo pa rin. Ako bilang inyong city mayor, marami pang pangarap, marami pang dreams para sa ating lungsod. Malayo na yung narating natin, pero sa pag-ikot ko sa Kalakhang Taguig, madami pa tayong problema. Madami pa tayong kailangan gawin. Madami pa tayong kailangan solusyonan. Ang ating panalangin, umilos ng patuloy ng may pagkakaisa, pag-uunawaan, pagmamahalan. Ito ang direksyon tama para sa mas maunlad, progresibo at mas mapayapang lungsod Taguig. Sa ngalan ng aking kabiyak na si Senator Alan Peter Cayetano, kami bumabati. Congratulations, Batch 2016. May God bless you. And may all your dreams and wishes come true. Maraming salamat po. Sa tapunin ito ay tayo ay magagawad ng sertipiko ng pagkilala at medalya ng karangalan, kasabay po ang pagagawad ng Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng mga susunod. Para po sa mga nanguna sa kanilang mga klase, sila ay makatatanggap ng Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Para naman po sa 8 honorable mention, ng first honorable mention, sila ay makatatanggap ng Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Para naman po sa second honor, siya po ay makatatanggap ng Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng 12,500 pesos. At ang ating pong class first honors ay makatatanggap ng Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Para samahan po tayo sa entablado, tinatawagan po natin the Honorable Vice Mayor Adi Cruz Jr., kasama po si Councilor Jimmy Labangka, Councilor Ferdy Bro Santos, Councilor R. Alan Paul Cruz, Eighth honorable mention, Hannah Eliza Lorilla. Seventh honorable mention, Jessica Belmonte. Sixth honorable mention, Marjorie Torres. Fifth honorable mention, Penelope Summer Santos. Fourth honorable mention, John Rovic Corbin. Third honorable mention, Carlo Villegas. Second honorable mention, Micaela Aliana Rowet Aliana. First honorable mention, John Amiel Hunson. Mangyari po lamang na samahan ng kanilang mga magulang ang mga batang nabanggit. Para sa pagpapatuloy, atin naman pong tatawagin ang second honors, Marife Torres.
First honors, Eliana Avila. Susunod naman po natin igagawad ang Senator Renato Compañero Cayetano Leadership Award at ito ay pagkakaloob kina Marife Torres at Eliana Avila. Tayo naman po ay dadakot sa pagkakaroon ng medalya ng kalaganan at educational financial assistance sa mga batang linguna sa kanilang mga klase. Tayo po ay sasamahan ni Councilor Nicoy Marcelino, Councilor Darwin Ikay, Mr. Ryan Gutierrez, Councilor Carlito Ocarinola, and Ms. Gigi Valenzuela de Mesa. Mula po sa Section 2, Cindy Lou Gabuya. At Section 3, Angel Ann Espiritu. Maraming salamat po, Mayor Lani Cayetano, sa inyong mensahe punong-puno ng inspirasyon. Gayon din po sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa edukasyon ng mga kabataan sa ating lungsod ng Taguig. Mabuhay po kayo at mabuhay ang mga Taguigenyo. Palakpakan po natin sila pinagpasasalamat. Panandalian po magpapaalam ang ating mga likod bayan upang dumalo sa iba't ibang paaralan ang magkakaustin ng graduation sa araw nito. Muli, maraming salamat po.
Lumako na po tayo sa paggagawa ng medalya ng karangalan sa mga nangungunang mag-aaral. Hinihiling ang makitin sa tanghalan ng kanilang mga magulang upang igawad ang medalya ng karangalan. Tayo tutulungan ng ating punong guro, Dr. Magdalena G. Centeno. Kasama din po si Dr. Salino Taak, Taguig Integrated School Principal, Mr. Noel Galubon, Education Program Specialist in English. Ma'am Ida Reforma at si Ma'am Fer Rodriguez. Batang nagkamit ng ikatlong karangalang bangkit, Carlo R. Villegas. Batang nagkamit ng ikalawang karangalang bangkit, Micaela Juliana Roque T. Arellano. Batang nagkamit ng unang karangalang bangkit, John Emil Cookson. Batang nagkamit ng ikalawang karangalan, Marife F. Torres. Batang nagkamit ng unang karangalan, Eliana D. Avila. Sila ang mga batang nanuna sa mga nagsipagtapos na nagpakita ng kanilang galing sa tiyaga sa pag-aaral. Palakpakan po natin sila. Pakinggan naman natin ngayon si Eliana Avila, batang nagkamit ng unang karangalan para sa kanyang talumpati ng pagtatapos. Sa ating minamahal na bunungsod, kagalang-galang, Maria na Arnie Lopez Cayetano at mga konsehal ng bayan, pansangay na tagapamanihala ang sangay ng paaralang panungsod ng Taguig at Pateros, Dr. Benjamin D. Samson, at mga DepEd officials, sa aming napakasikap na punong-guro, Dr. Magdalena G. Centeno, mga panauling, mga guro, mga magulang, at mga kapwa ko nagsipagtapos, magandang araw po sa inyong lahat. 7 taong singkat ang aming ginugol upang aming mapagtagumpayan ang araw na ito. Araw na kung saan ipinagdiriwang natin ang unang yugto ng aming tagumpay na bunga ng aming pagsisikap at pagtsatsaga sa pag-aaral. Ang araw ng pagtatapos. Ngunit, hindi ito ang katapusan. Pagpus,
Panimula pa lamang ng panibagong pagkikibaka tungo sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Mas mataas na higain na kung saan saklaw ang akademikong pag-aaral at ang paghubog ng mga katangian upang maging kapaki-pakinabang at produktibong bagong usbong ng mamamayan ng ating bayan. Mga kapwa ko nagsipagtapos, Batch 2016. Harapin natin ng buong tapang at pagpupunyagi ang hamon sa atin na tayo ay mapabilang sa mga kabataang minsan may munting pangarap at naging matagumpay. Sa pamamatnubay ng komprehensibong kurikulum, ang K-12. Huwag nating hayaang tayo ay lupigin ng mga hadlang na kakibat nito. Kahirapan. Ang hadlang na ito ay matagal na kalutas ng ating mapagpunyaging ina ng lungsod, Mayor Lani, nang itoon niya ang sentro ng kanyang pamamahala sa edukasyon. Investing to education, laying the city's foundation. Dahil dito, nagkaroon tayo ng libreng edukasyon sa elementarya hanggang kolehiyo upang matiyak ang tagumpay ng mga kabataan ng lungsod. Mga kabataan mula sa K-12, tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Ano pa ba ang ating gagawin? Kundi dagdagan na lamang ang ating pagsisikap at pagtsatsaga sa pag-aaral. Para sa ating ina ng lungsod, Mayor Lani, you deserve Medal of Honor for being an ambassador of education to the city's youth. Para sa lahat ng mga guro ng paaralan ito, sa kanilang matyagang pagtuturo sa kabila ng aming kakulitan at pagpapasaway, para sa ating unang guro, Dr. Centeno, sa kanyang lagiang pag-monitor, kami ay pumapasok. At para sa aming mga magulang na walang sawang sumusuporta, mga kapwa ko nagsipagtapos, sabay-sabay tayong tumayo at humarap sa kanila. Palakpakan natin sila, tandaan ang ating pasasalamat at pagtutugay. Maaari lang po kayo magsiupo. Tunay na masarap alalahanin ang kaligayahan na aming nadarama sa araw na ito. Hindi namin ito malilimutan. Bagkus, maging aming inspirasyon dahil minsan yung kaming pinagkatiwalaan na maging makatotohanan ang aming munting pangarap. Muli, isang magandang araw at masayang buhay po sa ating lahat.